scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaang siguradong malalatayan sa kanyang gulpit de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusatong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Jan Julan Suras sa kanyang programa, Batikos, Gulpit de Gulat. Okay, isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out! Ngayon po yung araw ng Webes, alas 2 hanggang alas 3 tayo ng hapon dito sa ating programang Gulpit de Gulat, Kakampi Online, Unproven Knowledge, o baka sa mga suking nakikinig, no? Sa mga nakikinig po sa amin ni Kaje Cortez, tuwing Webes, dalawa po sana kami, kaya lang, alam niyo naman ang panahon, paiba-iba ang klima, ando ng sipon, ando ng ubo, o kaya solo muna tayo, no? Ay medyo paus pa si Kajik, o. Kaya siguro sa susunod na linggo, ayan, dalawa na kami ni Kajik. Ngayon, pahinga muna. Ngayon, nararamdaman natin, hindi ubo eh. Hindi sipon, kundi rayuma. Ganun na yata ang tumatanda, ano? Kapag tumatanda, nandun na lahat yung mga nararamdaman, mga sakit ng kasukasuan. No? Praktisado pa tayo, mga kabayan. Ha? Meron pa akong walking. Meron pa akong jogging sa umaga. Tapos po, bayan, magkakaroon ka ng rayuma. No? At alam niyo naman, kapag may rayuma, tinatawag natin. No? Iniimpormahan natin. Inihingan natin ng tulong yung ating mga kaibigang mga doktor, gaya ni Dr. Ted Martin, si Dr. Mario Lato, si Dr. Edwin Perez. Ayan, kapag mayroong masakit sa katawan, ayan, kinukulit ko yung mga kaibigan natin, mga doktor, no? Alam niyo naman po yan lang ang puhunan natin Kaibigan, kahit saan. Kaibigan po. Iba po yung maraming kaibigan, no? Pag tinawagan ko si Dr. Ted, Dr. Ted, ano ba magandang gamot sa rayuma? Sasagot kagad si Dr. Ted. Eto, maganda to. Sa rayuma, tong gamot na to. Ganon din si Dr. Mario Lato. No? Alam niyo mga kababayan, itong mga kaibigan natin, no? Ito gaya ni Doc Mario Lato, ang ino-operahan nito utak. Brain surgeon yan, specialista sa utak yan. Dating director ng Santa Ana Hospital. Ayan, brain surgeon. Kaibigan natin yan. Si Doc Perez, alam ko, pedya yan no? Tapos si Dr. Ted Martin, ganoon din. Or mga espesyalista to, itong mga kaibigan natin. Kapag tinawagan natin, walang iling, puro tango, puro sagot. Kaya pinasasalamatan natin yung mga kaibigan natin, mga doktor, no? Tapos mga kababayan, siya nga pala, malapit na rin pala kaming magpa-schedule. No, yung blood chem, yung may HbA1c, diyan sagat. Kaya tawagan natin si Dr. no? Kapag halimbawa kailangan natin yung mga laboratory, ayan, si Dr. Sila yung kinakausap natin, kinukulit natin, ayun, no? Sige po, bayan, medyo naparami na ako ng pasakali. Sinare natin sa mga gusto pong makibahagi sa ating tatalakayin, mga isyong napapanahon, mga isyong pinag-uusapan. Ayan, pag-usapan natin muna itong si Lotto. May nananalo ba sa Lotto?
Kasi instant milyonaryo ka kapag nanalo ka sa loto, hindi ba? Isipin nyo itong nakaraang buwan, no? Sunod-sunod yung panalo. Lalo yung nanalo na 640 million. Taga Maynila pala yun. Sino kaya yun para mautangan? No? Tapos may nanalo na naman po ngayon. Yung yata sa 645 o 649. Sorry tumali ako. May nanalo na naman po solo winner, 48, almost 40 million. No? Sunod-sunod ang panalo. No? Bilib ako ito sa Pilipinas. Pagdating sa loto, ang daming nananalo. Sa ibang bansa, bayan, hirap manalo. Pero dito sa Pilipinas, buwan-buwan may nananalo. No? Ganon kaya kaswerte ang mga mananaya rito sa Pilipinas pagdating sa loto. Di ba? Maraming nagdudute. Tungkol dyan sa lotong yan Pero anyway, mga kababayan, no? Kung sakali, ayan, gaya ni Masara Madini Ibit, siya nga pala, pinasasalamatan ko si Ma'am Sara, tsaka yung doktora na nagbinyag sa aking apo. Yung tumuli. Ayan, pinatuli ko kasi yung aking apo na yan. Malaking bagay ito si Masara Madini, siyempre, no? Thank you, no? Masakit daw sa pinapo ko. Kalang gano'n, no? Ang lalaki, 2 beses binibinyagan, binibinyagan kapag bagong silang, no, di ba? Bagong panganak, bibinyagan niya sa simbahan. Pero kapag naging binatilyo na, ibang binyagan na yun. Hindi ka rin magiging ganap na lalaki kung hindi ka binyagan. Anyway, balikan natin. Balikan po natin yung loto. Ang dami kasing nagtataka. No? Ako man po nagtataka Bakit? Sa tagal-tagal kong tagtaya sa loto, hindi ako manalo-nalo. Lagi akong ambush Ibig sabihin ng ambush, 3 digits, 6 digit ang taya mo, di ba? Yung 3 digits, ang hirap din kunin. Tapos, pag tumama ka doon sa 642 ng 6 na 3 digits, balik taya lang. No? Kaya mahirap pong manalo. Ang dami pang kombinasyon. Mayroong 42, may 45, may 48, intact, may 49, may super loto. Ang dami. Bayan, ang kombinasyon. Napakahirap tamaan. No? Pero kinatamaan no? Kaya marami pong nagtataka ang mga Pilipino, lalo na mananaya. Sino ba itong nananalo? Lalo na yung ipinresinta ng PCSO, ni Chairman Robles. No? Yung winner, solo winner, meron pa kasing online loto, electronics loto. No, merong ganun Kaya hindi mo alam kung may nananalo nga o wala. O kaya iimbestigahan daw po niya sa Senado kung paano sistema sa pagtaya, paano sistema ng nananalo. Totoo bang may nananalo? Lalo na yung ipinresinta pong tumama. Mukhang in-edit lang daw po yung picture. Yung parang hindi totoo. Kaya, ayun, iimbestigahan sila sa Senado. O nga naman, dapat imbestigahan Kasi, nakapagdudude, lalo ngayon po, may mga isyong lumalabas tungkol doon sa lotong na online. Online na po yung tinatawag nilang loto. No? Itong Pacific online system na sinasabi, no? Itong na corporation, itong Pacific Online System Corporation. Paano yan? Sino po yung may hawak niya? Yan ba? Dumaan sa bidding, o minanipula? Kasi marami pong nagdudude. Yung nga naman hinuhulog ng bola-bola sa tampiolo. Ang hirap manalo ron, di ba? Tapos ngayon, pipindot ka na lang. O pipindutin mo na lang yung machine dahil online na po yung taya. O hindi mo alam kung may nananalo nga ba o dinadaya. Samot-sa rin yung mga tanong no? Kaya ito raw po si Senator Rapi Tulfo ang siyang mamumuno para imbestigahan ang PCSO
tungkol dito sa mga nananalo. Hirap manalo. Pero dito sa Pilipinas, ang galing manalo. No? Tsaka, ang laking premyo, 640 million. Tapos 48 million. Sunod-sunod yung panalo dito, bayan, no? Siyempre, nakapagtataka. Narinig ko nga sa isang himpilan ng radio, ilang kombinasyon yan para kung mga ngapital ka, mamumunan ka, kung malaki na yung tama, yung premyo, daang-daang milyon ang ipupunan mo. Bilyon, hindi yata ang capital mo riyan para masapol mo yung panalo. Ang daming kombinasyon o capital o puhunan na itataya para manalo ka sa loto. Pero ang nananalo rito, Pilipinas ng bayan, isa sa ilang ba yung Pilipino ngayon? 110 million. O palagay mo, 50% niyan, tataya. Yung 50 milyones na Pilipino, tataya. Isipin mo yung 50 million na mananaya, isa lang ang tatama. Magdududa nga, Dayan, di ba? Magdududa nga. Mukhang nasasalamang ka. Mukha, hindi ko sinasabi kung sinalamang ka. Mukha. Kaya dapat lamang po, kasi yung tiwala, mahirap yan, di ba? Daming duda. Kaya kapag sinabi nga, may nanalo na, sasabihin ng mga comments sa Facebook, hindi. Sila lang ang nanalo dyan. PCS ko lang ang nanalo dyan. Nakakurat yan. Hindi maiwasan yung ganun pong yung ganung hinala. Kasi, bayan, maraming corrupts dito sa ating bansa. No? Maraming, manyanyakaw. Maraming mandurugas. Kaya siguro tama lang, kung magkakaroon ng investigasyon, dapat alam ng taong bayan, paano nga ba binobola? No? Paano nga ba nananalo? Paano nga ba masusungkit ang milyon at kalating bilyon o higit kulang sa bilyon piso ang tama sa loto? Hindi po ba? Sabi ni Senator Rapi, mag-hire siya ng mga private investigator. Lahat ng kagawaran ng gobyerno, police, NBI, etc. pakikilusin niya para lumalaman kung talagang meron pong lokohan, dayaan po yan sa loto. Dapat po maging makatotohanan. No? Dahil meron pong mga kwento, alam niyo, maraming marites, na meron daw ba yan, hindi ko sinabing nangyayari daw, na meron daw pong opisyal hindi siya opisyal o may koneksyon sa gobyerno na taon-taon kukolekta ng 900 billion pesos sa PCSO. Isipin niyo po yun, 900 billion. Ang laki. 900 billion. Taon-taon isang ikangay pinararatangan na opisyal daw o yung may koneksyon po sa gobyerno, 900 billion. Ang kukupuhin sa PCSO, taon-taon 900 billion, palaki. Tapos ito daw si Senator Rapi Tulfo, daw. Pinaplano o 7, o ibig sabihin marites, na tatapalan ng 1 bilyong piso, 1 bilyon para manahimik. 1 bilyon. Sige, stop ka na, huwag ka na mag-imbestiga. Parang ganon, no? Pero ito, alam niyo, machismis daming fake news sa Pilipinas. 900 billion yearly ang gustong pupuhin ng isang may koneksyon sa gobyerno. Tapos yung 1 bilyon para manahimik si Senator Rapi Tulfo, tatapalan daw ng 1 bilyon. Tapos ito raw po si Senator Pimentel, 400 million lang. Alam niyo mapabayan, kanya-kanya, mga nababasa natin sa social media. Pwedeng paniwalaan, pero pwede rin hindi paniwalaan dahil chismis lang. No? Pero ang tanong,
may nananalo ba talaga sa loto? Eh, yung mga nananalo naman, willing naman daw silang pumayag na wag na ipakita yung kanilang muka kapag sila nananalo sa loto. Una, magiging mitya pa ng buhay nila. Bandang uli, makikilala, mauutangan. Yung dapat daw po itago yung kanilang mga identity. Doon nga nagkakaproblema eh. Kung mo nakatago identity, hindi mo alam kung talaga may nananalo. Inimbento yung nanalo. Nandun yung duda ng taong bayan. Pero masakali, mga kababayan, kayo ang manalo sa loto. Nanalo kayo, 48 million yun, 48 million ang tinamaan. Nanalo kayo na 640 million. Paano kaya gagawin nyo? Paano gastos ang gagawin nyo? Di ba? Ano kaya ang gagawin nyo kapag nanalo kayo sa loto? May nagsasabi, yan daw panalo, hindi raw po swerte yan eh. Kundi sumpa sa mga nananalo na hindi alam kung paano hahawakan ang ganong kalaking kwarta. No? Yung iba raw, lalo pang napapariwara ang buhay. Nandun nagkaroon ng bisyo. Nandun, kumbaga sa nalula, yung biglang pagyaman. Hindi nakawakan ng maayos yung kanilang napanalunan. No? Meron nga po tayong nabalitaan, pinatunayan, di ba? Nanalo siya ng 12 million. Wala pang isang buwan, 12 million na ubos. Ubos yung pera. Wala siyang naipundar, wala siyang at least, yung mahirap pa siya, lalo pa siya naghirap. Yun po yung kapag halimbawa po, umaasa ka sa swerte. Tapos, sinuwerte ka, hindi ka naman matutong humawak ng panalo mo sa loto. Anyway, mga kababayan, para sa akin, dapat imbestigahan yung pong loto winner. O yung PCSO. No? Dapat ipresenta na rin yung mga nananalo sa Senado. Kapag nanalo ka, sige, kung nanalo ka, paano ka nanalo? Di ba? Pero merong nangyari ba yan eh, di ba? Yung loto winner, yung kanyang ticket, na plancha, di ba? Totoo naman po nangyari yun. Yun, hindi maiwasan, napakalanan yun. Napakalanan yun. Nanalo siya ng 10 million yatang mahigit o 12 million. Basta million ang pinag-uusapan. Hindi niya nakuha yung kanyang panalo dahil na-planche, nasunog. Pero ganun pa man, itong huli, no, after 8 years yata, nakuha niya yung premyo dahil ang condition pala ron. Halimbawa, ikaw nanalo. Tapos, may marker naman, may portion na hindi nasunog. Doon sa kanyang ticket, hindi nasunog. Ngayon, meron palang expiration na sinasabi. Halimbawa, nanalo yung ticket mo. Within 1 year, hindi mo nakuha yung panalo mo, wala na yun. Sa kawang gawa na mapupunta. Yan ang pagkakaalam ko, no? Kung sakaling mali ako, pakmanin, yan palang ticket. Bawal nga malukot yan, bawal mabasa eh. Pero kung may pera na yung tao, pwede siya kumuha lang dito ng pamilyang abogado, kumuha na siya. Kapag na-claim ko yung panalo, bayaran kita. Ganun. Meron na po yata resulta yan after 8 years yata dahil na-claim na ng tao yung panalo niya. Kasi walang nag-claim ng panalo. So, ibig sabihin, siya talaga yung nanalo. Tapos, mayroon pong portion yung ticket na hindi ko nasunog. So, na-claim yata po yan ba yan. 8 years ang tinagal, kung di ako nagkamali, no? 8 taon ang tinagal ng laban. So, na-claim niya. Yun po, naniniwala ko. Yung nanalo dahil dinagambul eh. Gano'n lang po yun. Sabi ko nga, hindi ko alam kung 8 million o 10 million yung tinamaan ng loto winner na yun. Ibig sabihin, may nanalo. Pero pagdating po sa 100 milyon na ang panalo,
yung pinaglalabanan, yung nananalo, no? Well, doon magkakaroon na ng duda. Kasi maabot na ng kalahating bilyon higit yung kung ano yung nananalo tapos one winner lang. Hindi ba? Sabi ka, sa dami ng tumataya, isa lang ang mananalo. Tapos yung palang nanalo mga kababayan, dumaan sa yung sinasabi ko nga po, yung online taya. Hindi ka naman tumayas by online. Yung Pacific Online System Corporation, no? Ibig sabihin, hindi ka na pupunta ng loto outlet, no? Doon sa mga pwesto ng mga tayaan ng loto, hindi ka na tataya ron. Tataya ka na by online. Yun po, medyo nakakakabaron. Kasi pwedeng mamagic yung akong eleksyon na mamagic sa smart magic Yan pa kaya mintik na pagkalaki-laking kwarta. Online. Online na. Dali pong manipulahin yan, di ba? Tao lang ang gumawa niyan Bakit hindi kayang lokohin yan mintik na online na loto outlet na yan, di ba? Tataya ka by online. Sa Pilipinas pa. Walang imposible rito. Kung sa ibang bansa, imposible yung nananalo sa loto na hokos-pekos. Dito sa Pilipinas, sisiw yan. Pagdating sa dayan, mas minaster dito sa Pilipinas ang pandaraya kaysa gumawa po ng talagang parehas na laban. No? Kaya nga po, dapat namang po imbestigahan niya. No? Para magkaalaman. Kung masausuhulan si Senator Rapi Tulfo, totoo yung etro pong Pacific Online System Corporation, minanipula, hinandel lang isang malakas sa Malacanang. Maraming issue. Ano po natin yan? Tabayanan natin kung talagang totoo na may nananalo sa noto. Anyway, bayan, pag-usapan natin. Pag-usapan po natin tungkol naman po sa ipinakita na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang baraha pagdating sa charter change, 1987 Constitution Amendment. Ang pagbabago, pag-amenda, pagdadagdag, pagbabawas ng saligang batas ng 1987 Constitution. Ang tanong, bayan, kanino po mapapabuti? Kanino papabor itong pagbabago ng saligang batas natin? Pumosisyon na rito si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang kanyang posisyon dito para sa ekonomiya. No? Para sa ating bansa, ekonomiya, para raw po yung pagsisingit o pag-aamenda ng saligang batas, para raw po sa economic provision ng 1987 Constitution. Posisyon niya rito, bayan, para sa ekonomiya, hindi sa term limit ng mga opisyal ng gobyerno. O pag binabi sa ekonomiya, meron pong papasok na walang balakid, walang sagabal, walang pipigil dahil nakapaloob sa nasabing Constitution ang paglahok ng mga mamumuhunan sa ating bansa, partikular ang mga gustong mga mamuhunan dito sa ating bansa na mula po sa iba't ibang bansa. So maganda po 'yan. So, ibig sabihin wala na pong red tape na dadaanan na gaya ng pinag-uusapan namin madalas sa Kajeng Cortez kapag nag-uusap kami rito sa programa. Kasi dito raw po, kapag wala pong batas na nagsasabi, marami pong mga negosyante, lalo yung mga nakaposisyon sa gobyerno, ang kanilang pagsang-ayon may kondisyon. Dahil wala nga pong batas na nagsasabi na bawal ito, pwede ito. No? Wala po. Kaya dadaan ka ngayon sa mga swapang buhayang mga nakaposisyon sa gobyerno, gaya ng senador, gaya ng mga congressman, gaya ng gobernador, gaya ng mga mayor,
gaya ng mga, ika nga yung mga may koneksyon sa gobyerno. So mga kababayan, dito po magkakaroon daw po ng provision sa 1987 Constitution na ang mga mamumuhunan sa ating bansa ay magkakaroon na ng karapatan. Kasi dito raw, bayan, ang condition dito, kung hindi nakapaloob sa 1987 Constitution, ang mga mamumuhunan daw, nasasakripisyo dahil ang kondisyon ng gobyerno o nasa gobyerno o yung mga may posisyon sa gobyerno o may koneksyon sa gobyerno para ang mga mamumuhunan o mga ngapital sa ating bansa dapat merong parte. May parte. Ang gobyerno may parte ang sasang-ayon doon sa mamumuhunan o kapitalista. Halimbawa, magtatayo ng isang bodega o isang kumpanya na gumagawa ng tsinelas. No? Mga produkto. Ang kondisyon pala niyan, mga kababayan, kahit walang kapital ang gobyerno, no? Magkakaroon siya ng parte o share. Ang gobyerno, no? Natalo yung kapitalista. Halimbawa, 100% ang kapital ng isang namumuhunan. Ang gobyerno o yung mga sasama sa nasabing pagtatayo o negosyo, ang magiging parte po ng mga mamumuhunan umaabot lamang sa 35%, yung 55% para doon sa gobyerno. Doon pa lamang talo na. No? Doon pa lamang po, talo na. Mamumuhunan ka, maglalabas ka ng pera, no? Magtatayo ka ng negosyo, pero yung itatayo mong negosyo, may share. May share ang gobyerno o may share yung politiko para payagan ka magtayo ng negosyo, may share sila ng minsan 60%, minsan 55%. Ganon po nangyari. No? Kaya wala po namumuhunan sa ating bansa. Karamihan, nasa abroad, nasa ibang bansa, sa Taiwan, sa Hong Kong, kung saan pa. Kaya ang Pilipinas naiwan. Naiwan dahil kukunti ang mga namumunan, maraming Pilipino ang walang trabaho. Ito ngayon ang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya sumasang-ayon siya sa pag-aanyenda ng 1987 Constitution tungkol po sa economic provision para daw po sa ekonomiya natin. So, pero may condition po siya, ang gobyernong Marcos, na hindi kailanman daw papasok o masisingit sa nasabing provision na magkakaroon ng pag-aari. No? Pag-aari ang isang dayuhan na kapitalista dito sa ating bansa. Ano po yun? Hindi siya pwede mag-ari ng mga naglalaki ang lupa. Hindi niya pwedeng kupuhin lahat ng mga pag-aari ng bansa. Partikular na nga sinasabing lupa, yung sinasabing tatayuan ng negosyo. No? Yung sinasabi nga pong kontra dun sa provision na sinasabi diyan sa 1987 Constitution. Pero bayan, no, pansinin po natin. Totoo po ba yun? Tungkol dun sa sinasabi mga negosyante na kailanman hindi magkakaroon ng pag-aari, lalo na yung mga naglalaki ng lupa rito sa ating bansa. Pansinin natin bayan, ha? Ito, wala pa tayo dito sa economic provision, wala pa tayo sa pinag-uusapan natin pag-aari ng mga dayuhan dito sa ating bansa. Ito ba yan, wala pa tayo sa pagpapalit ng saligang batas. O, wala pa tayo sa pagdadagdag, wala pa tayo sa pagbabawas. Pinag-uusapan pa lamang, pinagtatalunan pa lamang, pinagdidebatihan pa lamang. Pero pansinin niya ba yan? Yung mga naglalaki ang building, naglalaki ang ikangay condominium, naglalaki ang negosyante na tinayuan ng mga naglalaki ang building na mga lupa, bayan, puro commercial. Dito lamang sa Tondo, bayan. Tignan niyo po ang mga building dito, nagtatarikan, nagtataasan, pataasan dito. Ang tanong bayan, sino po may-ari ng lupa?
Kaninong lupa? Yun po yung tanong natin, kaninong lupa? Sino nagmamay-ari ng lupa? Halungkatin yung bayan. Kung kaninong nakapangalan ang nasabing lupa. Puro dayuhan po ang may-ari ng mga naglalaki ang lupa rito sa ating bansa. O meron mang Pilipino na nakapangalan yung mga naglalaki ang building, naglalaki ang lupa. Dami po yun, bayan. 2.5 ng Pilipino rito sa atin. No? Gagawin ka lang dami. Kunyari, ikaw may-ari. And behind that, yung nasa likod mo, or mga dayuhan. Kaya yun, dapat maging malinaw eh. Dapat maging dapat alam ng taong bayan, dapat may transparency. Alam ng sambayan ng Pilipino. Kasi madali pong sabihin eh, for economic provision, for economic, etc., etc. Itong batas na aamyendihan, hindi magiging pabor sa mga politiko. Dito pa lamang bayan, doon pa lamang nagkakatalo na. Doon pa lamang pinag-aawayan na. Yung term of limit. Dahil dito, may isinisingit, kaya po hindi magkasundo-sundo eh. Hindi magkakita-kita dahil iba ang adikain ng mga gusto mag-amyenda ng batas. Dahil marami pong mga mambabatas, kung hindi pabor sa kanila ang nasabing provision o nasabing pagpapalit ng saligang batas, ayaw nila. Kasi nakasingit, di ba? Kaya nga po nagkaroon ng kontrahan dyan. Yung term limit, yung congressman sa halip na 3 taon sa kanilang posisyon, sa kanilang panunungkulan, abutin ng 5 taon, 5 years. Tapos ang presidente, magkakaroon ng pagkakataon na tumakbo pa na panibagong 6 na taon hanggang 2 term o 12 years. Pwedeng humirit. So doon ba yan, nagkakaroon po ng banggaan. So marami pong kumukontra. Hanggang may nag-isip, people's initiative daw, no? Pero hindi pinaliliwanag sa taong bayan, ano ba yung pipirmahan nila? Bakit sila sasang-ayon? Bakit gusto nila? Bakit ayaw nila? Majority bayan po pumapayag ang taong bayan dito sa People's Initiative. Pero hindi nila naiintindihan yung kanilang pinipirmahan. Dahil meron pong hindi ko sinasabing nangyayari. Hindi ko sinasabing nangyari. Dahil meron pong mga umikot na mga pirma. Magpapapirma sa isang lugar, sa isang barangay, na may kaukulang bayad sa mga pipirma. 100 pesos eh. Pagkakaalam ko eh. 100 piso lamang sa papayag para pumayag dito sa pag-aamyenda na saligang batas. Kaya nga po rito, may pananagutan ng COMELEC dito. Yun daw po, iimbestigan. Itong COMELEC, kung totoo raw yung may naisingit na gano'ng mga usapin. No? Yun po yung dapat nating alamin, ang katotohanan. Tapos, naglabas din ng komento itong si Senator Villanueva. Tungkol nga po doon sa mga umiikot na mga pirma. Kaya sabi raw po nitong si Villanueva, ipaalam sa kanyang tanggapan na mayroong ganitong mga pangyayari at bahala niya na mag-imbestiga. Alam niyo po ba yan, sa laki po ng Intel Fund, ng pondo ng senador, siguro kung may isip itong si Villanueva, hindi na kailangan yung taong bayan na pumunta sa tanggapan mo para malaman mo ang katotohanan. Diba? Doon pa lamang sa tanggapan mo, dapat nag-iimbestiga ka na kung may katotohanan. Diba? Kasi, mahirap naman pong sabihin natin na aasahan mo ang taong bayan na ang pangunahin na kailangan ng taong bayan na yun, ng taong yun, yung kalam ng kanilang sikmura. Hindi ba? Pag-aaksaya pa ba ng panahon ng isang Juan de la Cruz ang magpunta sa tanggapan ng Senado para magsumbong lamang dito kay Villanueva?
na mayroong umiikot na nagpapakirma sa mga tao. Ika nga para dito sa pag-aamyenda ng saligang batas. Sabi nga ba yan, kapag may usok, may apoy. Iwas po si rin to si Villanueva, di ba? Nakadepende siya sa reklamo. Bakit hindi niya imbestigahan kung may katotohanan na wala? Ganun lamang po yun. Parang doon ka lamang, meron na agad na, o sige, wala namang papalagi. O sige, ganito gawin natin na dapat sa taong bayan na tamang manggaling yung reklamo. Huwag na tayo mag-imbestiga, umasa na lang tayo doon kung ano yung mga complaint ng mga Pilipino. Wala po mag-aaksay ng panahon sa mga ganyan. Sabi nga, pumapayag nga ako sa pirma, 100 piso daw. 200 piso man, di ba? Maski na si Senator Amy Marcos yata, nagkomento rin tungkol dyan. Kung naagawit yung pangalan ni Senator Amy Marcos, ang tanong lamang ba yan? Napakasimple. Yung pag-aamyenda ng saligang batas, dapat may malinaw. May malinaw na madaling maintindihan ng taong bayan. Wala pong baluktotan, walang taguan. Kasi meron pong may patago dyan, meron pong hidden agenda eh. Kaya hindi magkita-kita eh. No? Nagkaroon nga po na dyan ng palitaktakan sa pamumuno ni Robin Hood Padilla, di ba? Dahil yung committee niya, yung amendment for constitution eh. Dumating din yung mga magagaling na mambabatas ng bumuo ng 1987 Constitution. Ipinaliwanag. Maganda yung batas natin. Yung mga gusto ng pagbabago, nandiyan na. Ang problema lamang, yung batas na nandiyan, pilit ibinabaluktot. Pilit nilalagyan ng sikreto, no? Nilalagyan ng mga lihim napapabor para sa kanila. Kaya nilang i-twist yung batas. Yan 1987 Constitution, sabi nga, matitinding mga senador, mga mambabatas ang gumawa niyan. Talagang pinagsunugan ng kilay yan. Pinag-aksayahan ng panahon, pinag-aralan para mabuo ang isang saligang batas. Yung economic condition na sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Dahil sinasabi niya para sa ekonomiya. So, bayan, kung meron mang nagnanais, kung may mga gustong baliin yung nasabing provision tungkol sa ekonomiya, no? Ang gobyerno na siguro ang dapat magsabi. Kasi kung sasabihin natin babaguhin, dahil sinaside po ng 1987 Constitution doon, yung economic provision na gusto mangyari ng Marcos administration, mga kababayan, siya eh. Maski na si Pangulong Bongbong Marcos, nakikita niya na hindi uusad ang bansa, ang ekonomiya ng bansa, kung halimbawa po, ang kondisyon nga, mas natatalo ang mga namumuhunan. No? Pero bakit po ganun? Kung makakabuti naman po sa bansa ang pag-unlad ng ekonomiya, dapat noong pa, dahil sinasabi nga maganda yung batas. May provision na po para sa economic eh. Bakit po nagkakaroon po ng duda ang mga namumunan, bakit walang namumunan dahil nga doon sa mga provision na nakasingit. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ako pabor dyan sa term limit. Dahil yun yung pinag-uusapan, term limit. Nawawala economic provision. No? Mas pabor sila doon sa term limit kaysa doon sa economic provision ni Pangulong Bongbong Marcos. So, uusad ba? Hindi naman pwedeng sabihin ni Marcos na, sige, aproba na yung pag-aamyenda niyang saligang batas ng 1987. Kasi dadaan sa Kongreso. Kaya ang tanong bayan ko, pili eh. Pili po yung
mag-aamyenda ng batas. Parang gusto sila lang at pinili. Dito nga po sinabi, ang kumontra rito, si Senator Jingo Estrada kumontra rito, saka si Senator Nancy Binay, na kung saan dapat daw whole body. Hindi pwedeng iilan lamang daw ang mga mambabatas, na ikangay mag-aamyenda ng 1987 Constitution. Kung hindi nakasali ang iba, dapat. Kung 24 yung senador na yan, 24 ang kasali sa pag-aamyenda ng saligang batas. Ganon din po sa Congress o sa mababang kapulungan. Kasi hindi po maiwasan yung mga magsasagawa ng pag-aamyenda ng saligang batas, maaaring pumabor sa kanila yung nasabing batas na gagawin na kontra naman po sa ibang mambabatas. Dito po nagsasabong. Dito nagkakaroon ng pagtatalo. Yung hindi papabor at papabor, magbabanggaan. So, hindi uusad yung sinasabing pag-aamyenda ng saligang batas. Dadaan sa People's Initiative. Ito gusto ng sambayan ng Pilipino. Itong batas na to. Dapat ituloy na yung pagbabago ng ating saligang batas. Sabi nga bayan, hanggat di naiintindihan ng taong bayan, ng masang Pilipino, ang usapin sa pag-aamyenda ng saligang batas, so wala pong pauuwian. Lagi may banggaan. Ito yata mahirap po sa ating bansa. Kung makikita mo yung angat ang bansa mo, hindi mo papayagan ang umangat ang bansa mo. Dahil meron po mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Kapag inusad ang pag-aamyenda na saligang batas at hindi papabor sa kanila, doon po magkakaleche ang ating bansa. Binabati natin, good afternoon po, God bless, mula kay Dory Clemente Jimenez na nanonood sa atin, ganun din si Rene Tinoco na nanonood sa atin, ganun din si Sarah Madini Ibe. Alam niyo po ba yan, kapag pinag-usapan natin itong pag-aamyenda ng saligang batas, masisira ulo natin. Lalo na kung hindi. Napakadaling sabihin hindi, para naman si kanumayan ng ating bansa ito hindi, para naman sa kapanganabangan ng taong bayan ito. Hindi, bayan Hanggat meron po mga buhayang politiko rito sa atin, nakabayan ko, hindi tayo iusap. Walang mangyayari sa bansa. Maiiwan ang taong bayan, maiiwan ang Pilipinas. Okay, sige bayan, punta tayo sa isang usapin na kung saan bayan ito po. Kung ko naman ito kay Senator Bato de la Rosa, nabasa ko lang. Natatakot palang ma-arestos itong si Senator Bato de la Rosa tungkol dito sa ginawang pag-iimbestiga ng International Criminal Court. Alam ko po matapang itong si Bato. Ken Leon, Ken Tigre, hindi ito matatakot. Kasi nung panahon po nila, nung sila nanunungkula sa gobyerno, sa PNP chief, tapos yung boss niya si Duterte, kontrolado nila lahat. Lahat ang gusto nilang gawin, magagawa nila. Lahat ang gusto nilang ipatupad, matutupad nila. Dahil sila yung mga bossing. Sila yung mga namumuno sa ating bansa. Kaya nga sinabi ko ng Martes, weather lang. Weather lang. Wala na si Duterte, hindi na PNP chief itong si Bato de la Rosa, pero senador. Pero may naiwan silang marke na ngayon bumabagabag sa kanilang sarili. Yung pagiging bossing nila noon, ngayon, bayan ko. Sabi nga kung noon ikaw ay bossing, ngayon ikaw ay busabos. Hindi naman, dahil senador to si Bato si Senator Bato de la Rosa. Tapos ito din si Duterte, bagamat civilian, super rich to, bilyonaryo to. Kayang kumuha nito ng mga dekampalang abogado na magtatanggol sa kanya pagdating sa paghatol ng mga kinatawan ng International Criminal Court. Sinasabi rito na kung matapos na mag-imbestiga ang ICC, hinihintay na lang yung warrant of arrest para rito sa mga nasangkot
Oh, tungkol sa operasyon ng Tokhang. Ang dami po mga inosente. Kasi kaya ako sinasabing inosente, nakapatay hindi dumaan sa tamang proseso, hindi ba? Inosente yun. Kung napatay sa Tokhang, hindi dumaan sa tamang proseso ng batas, ayun, nananatiling inosente yun. Wala siyang justice. Basta lumabas, tumaban, nanlaban. O, ayun, patay kang bata ka. Yun ang desisyon sa kanya. Patayin ka na lang. Ngayon, kung may naligaw na tinamaan, ayun, di ba yung tinatawag na, no? To whom it concerned na bala. Yung mga yung mga hindi sinasadya. Yung collateral damage na tinatawag. No? Yung napatay dahil sa nasabing operation, pero hindi naman siya ang target, tinamaan siya ng bala, patay, collateral damage, ayun, sorry ka na lang. Ganun yun. Ngayon, tsaka natatandaan ko pa sabi ni Duterte, sagot ko kayo. Ay mga polis ko, mga sundalo ko, sagot ko kayo. O, kapag umaban, patayin, kapag ano, etc. Di ba? Kaya yun yung pinanlaban sa kanya. Yun yung naging evidensya niya. Ngayon, nagsasalita pa siya ng mga pwede ikaswak niya sa pag-imbestiga dyan sa International Criminal Court. So ngayon ba yan? Sinasabi nito, nagkaroon pala ng takot o natatakot itong si Bato na maaresto ng ICC. Ang kinatatakot niya kapag nakulong siya. No? Kapag nakulong daw siya, hindi niya na makikita yung kanyang mga apo. Apo pa silang alang-alang. No? Bagay, kapag apo mo, talagang miss na mo yan. Mahal mo yan. Miss mo yan. Buti raw, sabi ni Bato, kung ikukulong siya, no? Dahil sa naging desisyon ng ICC, okay lang daw sa Pilipinas na makulong siya. At least madadalaw pa siya ng mga mahal niyang apo, mga mahal niya sa buhay. Pero kung ka-arrestin siya sa ibang bansa sa ikukulong, ayun daw ang kinatatakot niya. No? Hindi na raw siya madadalaw ng kanyang mga apo. Tapos wala na siya kakayanan na pagtanggol ang kanyang sarili. Parang gusto na rin natin itanong kay Senator Bato de la Rosa. Naisip mo ba yan ang panahon na ikaw ay PNP chief, no? Nung ikaw ay nagsasagawa ng mga utos na galing kay Duterte, no, sa madugong ikaw ay laban para sa droga. No? Naisip niyo ba yan na yung mga inosenteng tinamaan, napatay? Naisip niyo ba yan, iba dyan, kagaya na iniisip mo ngayon? Hindi ka madadalaw ng mga mahal mo sa buhay. Di ba? Dahil patay eh. Gang libo sinasabing namatay rito sa operation Tokhang ni Bato at ni Duterte. Kaya nga nagkaroon po ng investigasyon ng International Criminal Court eh. Di ba? Kaya nga rin po nagkaroon ng ganitong usapin. Mas ginusto ng mga biktima o kamag-anak ng biktima na magsampa ng reklamo sa ibang bansa, sa ICC kaysa rito sa ating bansa dahil napagkaitan sila ng justice. Kasi kung nakikinig ang gobyerno ng panahon ni Duterte sa mga naapi, sa mga naargabyado, sa mga nasaktan, sa mga nadamay, siguro hindi naaakyat sa International Criminal Court yung reklamo. Dito pa lamang tapos na. Sa ibang bansa, ganyan. Sa ibang bansa, kapag nireklamo mo yung opisyal ng gobyerno, meron na kaagad aksyon. Meron nga rin magnanakaw, hinatapon sa basura. Diba? Yung mayor, tinatapon sa basura. Ang nagtatapon yung mga taong bayan. Dito bayan, hindi. Namanipula ang batas, napaikot. Kahit siya ka magreklamo, hindi ka pakikinggan. Panahon ni Duterte yan. Dahil ang boses po noon, Duterte lang. Tsaka Bato. Wala na. Hawak nila ang gobyerno. Wala nga nakaligtas sa mura nitong si Duterte. Di ba? Katuringan presidente, lahat. Nagmumura nito, pati parit, pati simbahan. Hindi ba ganun ka-powerful? Ganun kalaki, ganun katindi, ganun katapang?
Kaya ngayon sabi ko nga mga kababayan, nagbabago ang bihis ng mundo eh. Hindi habang panahon, piyesta ka. No, shout out kay Elena, basahin natin ito. Si Elena Pelesco, hello po, kakampi. O, sa mga taga-kakampi po na kakampi, kayo'y may kakampi. Ayun po yung pinag-uusapan natin. No? Kung nararamdaman ni Bato de la Rosa na siya'y makukulong at hindi madadalaw ng kanyang mga mahal sa buhay tulad ng ako, ganun din nararamdaman ng mga naging biktima. Hindi ko pinapaboran yung mga yung mga addict, mga pusher, user, hindi ako mapabor yan. Pero nakakalimutan natin, may batas. May mga proseso ng batas. Eh, bakit naman po ngayon? Hindi ko naman po sa kinakampiyan ang bagong gobyerno ng Marcos. Walang madugong operasyon. Nagamat may nangyayaring droga, sa usapin droga, wala pong dugo. Walang patayan na sinasabi. Kung meron man, siguro mangilan-ilan, hindi talagang yung against humanity na sinasabi. Na talaga yung inalisan mo ng karapatan ng lahat. No? Dahil sa kamay na bakal na sinasabi ni Duterte, within 3 months to 6 months, walang droga. Ayun, bayan ko. Mas lalong dumami ang droga ng panahon ni Duterte. Hindi na supin, pati yung mga korupta pisyon ng gobyerno. Na pinakako ni Duterte na within 3 to 6 months, wala nang mga korupta pisyon ng gobyerno. Lalong dumami ang korap. Lalo na sa usapin ng confidential fund. Billion, hindi malaman kung saan napunta. Lalo nang namunili yung kanyang bayan, yung Davao. Nabuhusan na napakalaking pondo. Gaya nga pinabasa ko ngayon. No? Na kung saan bayan, talagang sinasabi. DPWH kumanta sa 51 billion swak sa Davao City. Yun ang binuhusan ng pondo. 51 billion ang pinag-uusapan. Panahon ni Duterte po ito, bayan ko. Na isisingit. Yung 4 billion na sinasabing pondo naman, umaabot ng 10 billion na pondo pa ng DPWH. Mas lalo na yung nag-usapin po, nagamit pa yung pandemic, yung pandemya, yung parmali na yan. Wala pong yung investigasyon sa mga korupsyon. Walang nangyaring justice din dito. Nakaramihan ng mumini na mga kakutsaba, kakampi, kaibigan, kaklase, etc. nitong si Duterte. Nung iniimbestiga sa Senado, tungkol nga po dyan sa korupsyon dyan sa Parmali, pinagbumura po ni Duterte mga senador. Hinamon pa ng barilan ito si Gordon, di ba? Maski na si Dreno, no? Saan ka nakakita na ganun po yung, ganun ka-powerful? Yun po yung tinatatakutan ni Bato, yung pang-aabuso nila noon. Hindi ko may sinasabing abusado kasi Duterte, nagkataon lamang si PNP chief, siya ay nagpatupad ng tukhang sa utos ni Duterte. Sila po ngayon ang iniimbestigan. Sila yung aarestuhin kung sakaling mapatunayan yung kanilang mga ginawang paglabag sa karapatang pantao. Ngayon po, nararamdaman na nila yun. Totoo po, matatakot ka kapag pinatupad yan. Kaya nga itong si Duterte, di ba? Gusto maging senador, tatakbo sa 2025. Kasi wala na siyang immunity. Paano kung dumating ang pagkakataon, bumaba ang desisyon ng ICC na arrestin siya? Civilian siya. Lahat nga ng dakdak ngayon yan. Lahat ng dakdak na ginagawa ngayon ni Duterte, hindi pinakikinggan. Kasi wala siyang posisyon sa gobyerno. Sinupuyan na nga siya. Dinimanda siya ng isang congressman. Nadimanda siya. Iniimbita siya sa korte. Hindi siya dumating. Ibig sabihin, wala na siyang immunity. Hindi gaya ng presidente siya. Lahat ng gagawin niya, lahat ng bawal, lahat ng labag na pwede niyang gawin, nagagawa niya. Kasi meron siyang immunity. Kaya po, bayan yun na sinasabi natin. Nagbabago po ang mundo. Nagbabago ang mukha. Nag-iiba ang posisyon.
Oh. Kaya hindi ka taka-taka, itong si Bato, sinasabi niya, may biro pa siya, no? Sana raw kung makukulong siya, pwede raw siya mag-text sa kapwa niya, senador. Tatakbo rin sa, tapos na pala term ito, no? 2025, kaya tatakbo si Duterte at si Bato. Parehong sangkot dito sa ICC investigation. Oo. Ang kanilang kakapitan, ang kanilang ahawakan, ang kanilang puposisyonan para hindi sila maimbestigan, makulong, yung pagiging immunity nila kung sila yung magiging senador muli ng ating bansa. Kaya bayan, nakikita niya natin yung mukha, di ba? Nakikita natin kahihinatnan. Kaya nakikita na natin, tignan niyo po galing nito mga tinamaan ng tulugan nito. Lagi nakatago, di ba? Kaya nga po sa saligang batas, babalikan natin. Nakikita natin, pabor sa taong bayan, pabor sa bansa, yung pag-aamyenda ng saligang batas. Pero bandang huli, merong behind. Meron nakatago na pwedeng pangontra doon sa sinasabi nga kung sa kanila tatama yung batas na yon. No? Kung sa kanila ibabangga. Laging may nakatagong agenda. Lagi silang may kontra. Madaling sabihin, ay para sa ekonomiya, pagbabago ng saligang batas, hindi para sa term limit. O sige, na-aproba ng saligang batas, hindi ba pwedeng magsingit yan ng term limit? Kaya pinagplaplanuan na 5 years para sa mga nanunungkulan sa gobyerno. O dahil bitin daw yung 3 years, bitin yung 6 years, bitin yung mga programa, proyekto ng mga opisyal ng gobyerno dahil sa baba ng sa iksi ng kanilang panunungkulan, gusto nila dagdagan. Ang congressman gawing 5 taon, pati nga barangay. Sa halip na 3 taon lang gusto i-extend, gusto gawing 5 taon na, di ba? Kaya maraming papabor yung sinasabi sa People's Initiative. Yun ang nakatago Ano ibabala? Ano ibabala sa mga nakaposisyon, lalo na sa barangay? Sige, pirma kayo rito. Tanod, chairman, kagawad. Kapag na-aprobahan itong saligang batas, na-amyendahan to, magiging 5 taon na yung panunungkulan niya bilang opisyal ng barangay. Di marami nga po pipirma ron, lalo sa mga nakapupo. Tapos meron pa nakasingit doon, sige, pumirma ka sa 100, 200 ka. Di pipirma. Hindi ba? Ang daling magpapirma dito sa sinasabing People's Initiative. Kasi kapag sinabing People's Initiative, kagustuhan ng taong bayan, pinili ng taong bayan. No? Ito yung kagustuhan. Pero hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng kanilang pinirma sa kapalit ng maliit na halaga. Binenta mo yung dignidad mo. Binenta mo yung karapatan mo. Binenta mo yung bayan mo. Parang gano'n. Ang galing magpapirma kung People's Initiative lang, di ba? Subuan mo lang mga kapitan ng barangay tsaka kagawat. Kapitan, ilatag mo to sa barangay mo. Pabor sa ito kapag napapirma mo yung mga constituents mo, mga bobotante mo. Pabor sa ito dahil pag ito'y na-amyendahan, yung panunungkulan mo 5 taon, 3 taon, magiging 5 taon. Di magpipirmahan yan. Di ba? Pabor sa kanila shout out kay Divine Agulto Arevalo. Get well soon kay Divine. Pabor sa kanilang People's Initiative na yan, yung sinasabing term limit na yan. Nakasingit na po yan. Sabi nga, yung pelikula ni FPJ, gawa na ang balang papatay sa iyo. Ganun po yun, gawa na ang batas. Gawa na yung batas, na iahampas sa iyo. Ay, nakabayan ko. Oras po natin, 2:59 na nga po ng araw ng Huwebes.
Abangan niyo po yung tinig at tintig ni Sir Cooper Kaulugan, no? Dito po sa Kakampi Online. At siyempre po, bayan, no? Lagi natin sinasabi, ingat-ingat. Ang sipon ubo, gaya nararamdaman ni Kaji, rayuma na nararamdaman ng lingkod. Ayan, no? Lagi tayo mag-ingat. Take vitamin C. Hindi kailangan bumili tayo, makapag-networking pa tayo para makabili lang tayo ng mga kung ano ng gamot na sa social media. Basta kahit kung anong mura, nakain ng bulsa, bumili ka. Take vitamin C. Muli po mga kababayan, ito yung kabayan. Abangan nyo nga pala kami sa susunod na Lunes, no? Yung JNJ-CPS DWAD. 5 to 6 po na hapon po sa radio na 98 kHz. Tapos bukas po, magkakaroon po ng media forum. Kaya abangan niyo po sa Kakampi. Ang aming panauhin para sa nasabing forum, ang kauna-unahang babae sa Bureau of Fire Protection. No? Para mapag-usapan yung agenda, yung mga programa ng isang namumunong babae sa BFP. No? Maganda po bukas po yun. Lalo ngayon, no? Malalapit na naman yung buwan ng masunog, Marso. No? Pero kahit wala pang Marso, talagang may sunog na eh. Tapos marami tayong tanong para sa mga kababayan natin na gustong malaman kung anong trabaho ng mga bumbero, lalo may volunteers, mga firemen. No? Sabi ni RV, time na po sir. Okay, sige mga kabayan. Ito yung kabayan, ka-shoutout ka, Junan Sures, dito sa programang Gulpi Digulat sa Kakampi Online. Mabuhay po ang taong bayan, mabuhay ang sambayan ng Pilipinas. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sino-sino ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpit de gulat na pagbatikos sa mga tuwalit at abusadong nanunungkulan sa pamanan. Ang mali laging nilalabanan